Yun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon po, pagkikwentuhan lang natin itong PNP, si PNP Chief Marbil. So, naninindigan pa rin po siya, kagaya ni Abalos, kagaya po ni General Torre, na hindi sumuko si Pastor Kibuloy. So, para sa kanila, nahuli si Pastor Kibuloy. So, medyo taliwas dun sa mga lumalabas na video kung saan may interview po itong si Governor Humahib kung saan humingi raw ng tulong sa kanya ang KOJC Board of Director, si Pastor Kibuloy, para sumuko siya doon sa ISAP ng AFP na pinatotohanan naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang interview na may tumawag sa kanya na opisyal ng AFP para i-turn over si Pastor Kibuloy at isakay sa C-130 papunta ng Manila. So, taliwas doon sa sinasabi nila Abalos, ni PNP Chief, pinaninindigan pa rin nilang nahuli. So yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong head po ng yung namumuno sa PNP, si PNP Chief Marbil. At talagang alam nyo yung naninindigan talaga siya. Kagaya or talagang siguro ayaw nilang mapahiya na hindi nila nahuli si Pastor Kibuloy, pinaninindigan pa rin nila na nahuli. Kahit na marami nang nagsasabing sumuko si Pastor Kibuloy. So ito, panoorin po natin ito, paninindigan niya. Nanindigan si PNP Chief General Romel Marbil na inaresto at hindi sumuko si Pastor Apollo Kibuloy. Wala rin daw nilabag ang PNP sa pagtugi sa pastor. Nasa frontline ng balitang yan. Siguro, kaya sinasabi nilang nahuli si Kibuloy dahil, siyempre, sinundo yung PNP. Although hindi sila yung sumundo, ibang PNP official yung sumundo kay Pastor Kibuloy doon sa, kumbaga, kasi nakipag-coordinate yung, yung AFP through ISAP. Tapos, tinurn over sa PNP kasi ang AFP, wala po silang kapangyarihan na umaresto. So sila lang yung naging parang sa kanila lang sila lang yung mga nag-facilitate para sa kanila pumunta para kumbaga kasi walang tiwala nga raw si 'di ba sabi nga rin ni Pangulong Bongbong Marcos, kaya doon sumuko si Kibuloy kasi wala siyang tiwala sa PNP. So doon muna siya pumunta sa ISAP, humingi siya ng tulong doon bago tinurn over sa PNP. So siguro sa isip ng PNP, since turn over sa PNP, consider as hinuli yun. 'Di ba? Siguro, yun siguro yung gusto nilang palabasin dito. So, ayaw nilang mapahiya, kaya ituturing nilang huli pa rin nila yun kasi ibinigay pa rin naman sa kanila ng ISAP eh. Kasi kung hindi binigay sa kanila ng ISAP, pwedeng sabihin nila na sumuko kasi nga doon pumunta eh. So since ibinigay sa kanila, so huli pa rin yun. So kinukonsider nila na tagumpay ni General Torre, tagumpay ni Abalos, at ngayon tagumpay rin po ni PNP Chief Marbil. Si Bril Montalvo. Pinasalamatan ni PNP Chief General Romel Marbil ang Region 11 o Davao Region Police sa pagkakahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. Nakipagbudol fight pa ang hepe kasabay ng kanyang pagbisita sa Davao City. Nang muli siyang tanungin tungkol kay Kibuloy, sinabi ni General Marbil na nagpapalusot lang ang kampo ng pastor na voluntaryo itong sumuko. Huli naman talaga. Mahirap kasi kung susurrender ka, dapat sumurrender for sa first day. Gusto mo naman pala sumurrender, pero kung na-corner ka, arestado ka na. Okay, sige. Sabihin natin, sakyan natin yung sinabi ni PNP Chief Marbil na nahuli nila. Pero hindi ba kayo nagtataka bakit
wala silang nilalabas na video or kahit man lang photo na nahuli nila si Kibuloy. Considering meron silang mga body camera, meron silang mga, alam niyo yun, may mga kasama pa silang ibang um, vlogger, andun yung SMNI. Pero bakit ultimong SMNI nga wala silang kuha ng video na inaresto si Pastor Kibuloy. So, hindi nagko-collaborate do sa sinasabi ni Bongbong Marcos na humingi ng tulong sa ISAP. So, siyempre, kung sinundo, sabi nga ni PNP Chief Marvel, sinundo nga daw si Kibuloy. So, kung sinundo doon sa loob mismo ng compound, edi sana ang daming sundalo ang pumunta ron. At imposibleng hindi magkakaroon ng kumbaga walang mangyayaring komosyon. Siyempre, hindi naman papayag basta-basta yung PNP na AFP yung kukuha kay Pastor Kibuloy tapos ibibigay sa kanila. Siyempre, kahiyaan nga naman yun. Kumbaga, nando sila sa area kung saan nila ino-operate si Kibuloy tapos papasok yung AFP. Alam niyo, magkakaroon ng komosyon. Hindi naman mag-aaway pero siyempre, magkakaroon pa rin ng tanungan. Yung si NBI nga lang, di ba, isipin nyo, na nung nag-serve ng warrant yung NBI, after nilang lumabas ng compound, hinarang sila ng PNP. Dahil bine-verify kung legal ba yung pagpasok ng NBI, legal ba yung, or bine-verify kung yung loob ng sasakyan, nandun na si Kibuloy. Kasi iniisip nila na pwedeng binayaran daw. May ganung issue lumabas na binayaran daw yung namuno dun sa pag-grade kay Kibuloy ng NBI. So, kita nyo, dun pa lang, medyo mahirap itahin na yung sinasabi nito ni PNP Chief Marvel dahil kung dun nga sa NBI, hinarang nila kung nag-serve ng warrant talaga. Considering under ng DOJ yun, may kapangyarihan din silang umaresto. Pero nagawa nilang harangin. Pero bakit itong AFP, kung talagang hinuli si Kibuloy sa loob ng compound, wala malang nakita tayong sundalo na pumunta para i-turn over sa kanila or makipag-coordinate sila dun sa ground, dun mismo sa sa area. So, medyo wala silang ebidensya na magpapatunay na nahuli nila si Kibuloy. Isa pa rito, nagpa-interview si Governor Humahib na yun nga, dinitalye niya na humingi nga ng tulong yung KOJC, si Kibuloy, tsaka si Atty. Torion para sa pagsuko ni Kibuloy. So, ibig sabihin, mayroon ditong hindi nagsasabi ng totoo. It's Governor Humahib or itong sila Abalos, sila PNP Chief Marvel. So, may nagsisinungaling sa dalawa. So, hindi lang natin alam kung sino. Pero ang sigurado, may nagsisinungaling kasi may naninindigan, pare silang naninindigan na sumuko, may naninindigan sumuko si Kibuloy, may naninindigan naman na nahuli si Kibuloy sa loob mismo ng KOJC compound. Tanong din ang PNP chief kung may makakakuha ba ng 14 million pesos na reward money. Wala pa, hindi pa binibigay sa amin ng magbibigay. Pero sabi niya, so yun, talagang siguro na may interest siguro, hindi natin sigurado pero base sa mga nababasa at napapanood natin sa ibang mga vlogger, sa ibang mga nagko-comment, na may interest nga talaga doon sa 10 million na I think tumaas pa yata yung 10 million na yun eh. Kasi 'di ba may nagdabas din ng statement na dinagdagan daw yung patong sa ulo ni Kibuloy, mahuli lang. So base rito kay PNP Chief Marvel hinihintay pa raw nila kung ibibigay daw yung reward money na nakapatong sa ulo ni Pastor Kibuloy. Pero kung iisipin mo, dapat labas dito yung PNP. Bakit sila nag-expect na sila yung makakakuha ng reward money na yun? Di ba dapat doon yun sa mga civilian individuals na magtuturo kung nasaan si Pastor Kibuloy. So bakit parang dito may interest
yung PNP natin sa pagkuha ng reward do sa pagkaka-surrender. Kaya nga siguro dito pinipilit nilang nahuli si Kibuloy para makuha nila yung reward. Kasi kung sumuko nga naman, walang nangyaring pag-aresto. Kusang loob sumurrender, so walang nakapagturo kung nasaan si Kibuloy. So walang makakuha ng reward money. Sabihin natin 10 milyon. So dahil nga pinaninindigan nilang nahuli si Kibuloy, so kailangan nila makuha yung reward na 10 million. Kaya siguro ganun yung talagang tibay nung paninindigan nila na nahuli si Kibuloy kasi pwede nga namang magamit yung 10 milyon pambayad sa mga, alam mo, sa mga kasong kakaharapin nila kung sakasakali kasi meron namang sinasabi yung KOJC talagang ilalaban nila ng legal yung kanilang claim na maraming violation na ginawa itong PNP. We will give it to you. May makakuha. Of course. Nanindigan din si General Marbil na walang nilabag ang PNP sa paghahanap kay Kibuloy. Handa rin daw nilang harapin ni DILG Secretary Benhur Abalos ang reklamong malicious mischief na isinampa sa kanila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lahat po ng ginawa namin sa PNP, sabi ko nga with of course General Torre, within the bounds of the law. Hindi po kami above the law yung ginagawa namin. Nagbabalita mula sa frontline, Bril. So yun, talagang, alam nyo yun, ang okay lang sa nangyayari dito, itong tatlo hindi naglalaglagan. Talagang bit-bit nila yung mga buntot ng mga kasama nila. So ito ni Abalos, di ba? Sinusugundahan niya yung sinabi ni Torre na nahuli nga si Kibuloy. I mean, sinasalo ni General Torre tsaka ni PNP Chief Marbil yung sinabi ni Abalos na nahuli. Kasi si Abalos yata yung ang unang nagsabing nahuli si Kibuloy. So sinuportahan na lang nitong dalawan to kasi nga ayaw nilang mapahiya pare-parehas. Ayaw nilang mapahiya rin yung PNP. Kasi, di ba, ang tibay ng paninindigan dito ni General Torre na si Kibuloy nasa loob ng compound and yet sumuko pala si Kibuloy outside ng compound. So medyo medyo sablay sila ron. So kumbaga kasi kung mapapatunayan kasing sumuko si Kibuloy, lalakas yung kaso na isinampa ng KOJC tungkol dito sa TPO, yung Temporary Protection Order. Kasi nga 'di ba pinaalis nga yung mga barikada ng PNP. Kumbaga lahat ng makaka-distract sa peace and order nila pinatatanggal pero nanindigan yung PNP na hindi nila paalisin kasi nga meron silang warrant of arrest tapos ini-insist nila yung paghahalugad nila doon sa loob ng compound is parte daw yun ng warrant of arrest pero sabi nga ng abogado si Atty. Torion na hindi nasakop ng arrest warrant yung paggalugad sa KOJC dapat yung search warrant. Pero sabi naman ng PNP hindi daw yun. Hindi raw valid yung search warrant kasi hindi naman daw object or ebidensya yung hinahanap kundi tao. So, legal battle to mangyayari to. Kaya, importante rito talaga ma-establish kung nahuli ba o sumuko si Kibuloy. So, siyempre, kung mapapatunayang sumuko, mukhang may kalalagyan yung kaso nitong mga naninindigan na nahuli itong si Kibuloy. So, abangan po natin yan. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.